Kaugnay naman po ng nakatakdang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ngayong pong araw, kausapin natin ang Executive Director ng Center for International Law Philippines at isa po sa 5 accredited Filipino lawyer ng ICC na nasa The Hague, Netherlands. Si Attorney Gilbert Andres po. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang umaga din, Connie, sa ating mga tagapakinig, tagapagsunod. Ano po ang aasahan sa initial court appearance po ni dating Pangulong Duterte ngayong pong araw sa ICC? Oo, 3 bagay po. Una, kailangan po ma-identify na siya ngayon pong taong yun na nasa arrest warrant. Kalawa po, kailangan pong i-verify ng pretrial chamber na naintindihan niya nga yung charges. Ikatatlo po ay i-verify po na alam nga ni Mr. Duterte yung kanya pong rights under the ICC Rome Statute. At ikaapat po, hihingin din yung kanyang panig kung yun nga, magpa-file ba siya ng isang application for interim release. Aha. At sino-sino ho ang inaasahan na naruroon sa courtroom mamaya? Siyempre, inaasahan na nandun siya, nandun yung abogado niya. Oo. At I think ang prosecution din. Oo. Okay, so ito ho ay talagang very exclusive kumbaga. Hindi ho makakapasok ang sino mang media o iba pa ho? Oo. Ganito, actually, it's public siya, no? So, makakapasok. Oh. So, sa media naman, may accreditation naman sa media eh. At tapos, actually, pwede din siyang online actually. Meron lang pong 30-minute delay for security reasons. Kaya pwede po siyang masubaybayan actually. Okay. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea daw ang hiniling ng dating Pangulo na mag-represent sa kanya sa ICC proceedings. Ano po ang masasabi niyo tungkol dyan? Well, yan nga po yung kagandahan ng ICC. Kasi talagang intrinsic part po yung due process sa ICC. At talagang intrinsic part yung right to fair trial at right to an accused. Yung pong kahalagan po ng due process. In fact, yung malaking katanungan po dito, binigyan nga po ba ng due process yung mga so-called suspects sa war on drugs? So, yan po ang talagang kagandahan ng international criminal justice. The right to fair trial rights is an intrinsic part of that process po. Parati na ho natin naririnig sa kampo po ng dating Pangulong Duterte na may mga nagawa raw na paglabag sa kanyang pagkakaaresto dito sa Pilipinas. Kapag naigiit po ba nila yun sa ICC hearing mamaya, maaari ho bang magkaroon ng effect ito dito ho sa tagal o kaya doon po sa kanilang hinihiling na interim release? Oo. Siyempre, magkakaroon din po ng mga procedural na mga time period. So, well, but it's part of the process. Ganun po talaga. Pero siguro ang lilinawin ko lang po anong legal basis, there's actually a firm legal basis, both under international law and under Philippine domestic law, sa arrest ni Mr. Rodrigo Duterte. Sa domestic law natin, ang basis po ay Republic Act 9851 or yung IHL Act. Section 17 po, sabi po doon, klaro po, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Yan pong legal na basihan. At pinasa po yung batas na yan bago pa po tayo naging parte sa Rome Statute. Kaya hindi po rason na hindi na daw tayo parte ng Rome Statute na hindi na daw pwedeng arrestuin. Pwede po under RA 9851. At yun nga ho, balikan ko lamang din kanina yung tanong na sinasabi ho ng legal team ng dating Pangulo na mag-a-apply sila for interim release. Pagka ganito ho bang nakapag-apply sila, saan ho ba mananatili si dating Pangulo na Duterte? Dito ho ba makakauwi ba ho siya o talagang doon lamang din siya sa area po ng the Netherlands? Okay, dalawang proseso yun, Connie, yung apply at kung ano man ang magiging resolution ng pretrial chamber sa application.
So, actually, titingnan muna yung unang proseso muna sa pag-apply ng isang interim relief. Titingnan muna ng pre-trial chamber kung ba yung mga kondisyonis ba ng arrest, Aha. kung bakit ba nag-apply ng arrest, nananatili pa rin even now na nasa kustodiya si Mr. Rodrigo Duterte. Ano bang sinasabi kong mga naging rason para sa pag-issue ng arrest warrant? Yung rason talaga ng pre-trial chamber doon ay, yun nga, para igiit na pwedeng umattend si Duterte dun sa mga hearing. At nakalagay pa kasi doon, may portion sa arrest warrant na nanatili pa rin sa kapangyarihan. Meron pa ring power si Duterte at kailangan siyang arestuhin para mapapunta siya dito kasi mukhang hindi pwede yung summons lang. At para din, nakalagay din doon may portion sa arrest warrant dahil meron ding para din sa security ng mga witnesses. So, titingnan ng pre-trial chamber na, okay, nananatili pa ba ito kahit na nakakulong si Rodrigo Duterte? So, kahit siya na nakadetain. At kung nakita nila na nanatili pa rin yun, edi hindi bibigay ang interim release. Kung sa sounds of discretion ng pre-trial chamber, naisip nila na hindi na ito nag-apply. So, theoretically, makakagrant ng interim release with conditions or without conditions. I see. So, yun po yung two-step process. Okay. So, antabayan po natin kasi yun po yung titingnan ng pre-trial chamber. Opo. At yung sinasabing interim release po pwede ba doon i-apply din yung sinasabi ho na pwedeng hilingin din na house arrest or kaya hospital arrest pero within the Netherlands? Alam mo, very peculiar kasi ang International Criminal Tribunal, yung ICC. Alam niyo po bakit? Technically, Mr. Rodrigo Duterte is under the custody of ICC. He is not under the custody of the Netherlands. Ayun, okay. Yung Alright. pong dapat nating puntiryahin. Kaya mukhang malabo po yung hospital arrest, kung wala naman pong health issue. Kasi tiningnan na po siya si Duterte. Tingnan po siya kasi yun pong una talagang chine-check ng ICC. Na Okay. talagang nasa mabuting kalagayan po ang isang suspect. Okay. Kaya na-check naman po yun, kaya mukhang malabo po ang isang hospital arrest. Okay, so para malinaw lamang po, pwede ho itong mapanood online. Ito ho ba ay through ICC website mamayang gabi? Oo. In fact, Connie, meron na pong mga documents. Kung tingnan po ng mga natin, kababayan, ng ICC website, meron na pong mga 3 documents doon in relation sa magiging hearing this afternoon, Hague time. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay po sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you. Salamat, Connie, at mabuhay po tayong lahat. Yan po naman si Center for International Law Philippines Executive Director Attorney Gilbert Andres.